O di ba? Halimbawa, hiwalay na natin 'yon. At kinabukasan sa ating panibagong buhay, ang ating pipiliin lamang ulit ay yung mabubuting gawa. At itong alam natin na masasama ay itapon na natin. O di ba? Naging anghel din tayo yung namimili na mabuti at masama. Isang napakagandang gawi hanggang sa unti-unti nasasanay tayo na mas dumadami na yung ating mabubuting ginagawa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, naihahambing din ang kaharian ng langit sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng kung ano-ano. Nang puno na ang lambat, hinila ito papunta sa pampang. At saka naupo ang mga tao at tinipon ng mabubuting isda sa mga timba at itinapon ang mga walang kwenta. Ganito rin ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Lalabas ang mga anghel para ihiwalay ang masasama sa mabubuti at itatapon sila sa nagliliyab na pugon kung saan may iyakan at pagngangalit ng mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Opo. Kaya sinabi niya sa kanila, kaya bawat guro ng batas na tinuruan tungkol sa kaharian ay katulad ng isang ama ng tahanan na may tabihan at laging may bago at luma sa tuwing kukuha siya. Nang matapos ni Jesus ang talinhagang ito, umalis siya sa lugar na iyon. Isang mapagpalang umaga po ang sumaating lahat. Ngayon po ay narinig natin sa ating banal na ebanghelyo ang tungkol na naman sa paghahari ng Diyos. Nagbigay ulit si Jesus ng isang talinghaga. Ang audience niya ay mga mangingisda, kaya ang kanyang talinghaga ay tungkol sa pangingisda. Ang paghahari ng Diyos ay parang isang paghahagis ng lambat at maraming klaseng isda ang mahuhuli. Maraming mahuhuli doon, iba-ibang klase. At ang magaganda, ang mabubuti ay ibubukod ng mga anghel at ihihiwalay ang mga masasama. At sa kahuli-hulihan, yung mga masasama ay itatapon. Mga kapatid, ganito ang paglalarawan ng ating Panginoon. Isang napakatalinong paglalarawan na iniaakma niya sa audience kung ano yung audience niya. So mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang audience ay itong ating buhay. Ganitong gawin natin. Maging anghel tayo minsan lang sa ating buhay. Paano? Gawin nating ang araw-araw ay isang paghatol. Paano gagawin? Tuwing hapon magnilay tayo. Ngayong araw na ito, ano ba yung mabubuti kong ginawa? O, di ba? Ang ganda. Ito yung ginawa kong mabuti. Tumulong ako sa nangangailangan. Nagbigay ako ng pagkain sa isang pulubi. At naging mabuting asawa ako sa araw na ito. Ano ang masama akong ginawa? O, di ba? Secret, secret, at secret. O, di ba? Halimbawa, hiwalay na natin 'yon. At kinabukasan sa ating panibagong buhay, ang ating pipiliin lamang ulit ay yung mabubuting gawa. At itong alam natin na masasama ay itapon na natin. O, di ba? Naging anghel din tayo yung namimili na mabuti at masama. Isang napakagandang gawi hanggang sa unti-unti nasasanay tayo na mas dumadami na yung ating mabubuting ginagawa kaysa dito sa mas masamang ginagawa. O, ganun lamang po ang prinsipyo ng paghahari ng Diyos. Mga kapatid, life is beautiful. God bless us all. Nais ko ibalita sa aking kalaro, sa bawat kaibigan kalayo, isalaysayang kalikasan na aking nadamo at ang kaharian ng Diyos. Doon ay wala ng bagawan, doon'y walang ulilat na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay.
sa puso'y pumintig sa bawat nanak ng Diyos. Doon ay wala ng pag-aaway, do'y walang ulila na lulumbay. Walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. Sana ay makasama kita sa kanyang kaharian.